yung financial dashboard niya. Sige nga, ipakita ko sa inyo paano gamitin ang automation tools. Take note, ito po ay personalized. So, ibig sabihin po, hindi pare-parehas yung mga transactions or mga particulars or descriptions sa bawat business. Kaya kung ano lang yung related na particulars or transactions para sa business mo, yun lang po yung ilalagay natin dito. At hindi lang yan, take note po, mayroon po tayong 6 months na support. Paano gamitin? Paano mo i-input dito? Try natin, ipakita. So, una, i-double click ko muna dito yung date. Then, assuming po dito sa April 2. Then, click nyo po dito, sold. Piliin nyo lang po. Okay. So, kanino kayo ng sold? Then, ilagay nyo dito 128,000. So, after nyo dito mailagay yung 120,000, take note po, yung sa debit 1, the rest po na journal entries, automatic na po nakalagay dito. Kaya wala na po kayo ditong problemahin pa. And then, so once na mailagay nyo po siya, kung titingnan nyo talaga kung naipasok ba talaga sa libro, tingnan nyo yung cash receipt journal kasi papasok rin siya. Ito, yan. So mapansin nyo dito, nakapasok na siya. And then, hindi lang yan, kasi automatic, magiging updated na rin dito yung sa 2551Q mo. Pero bakit take note? Bakit walang lumalabas? Kasi kung mapapansin mo dito, naka 8% siya. Sir, paano ba baguhin? So, babaguhin natin dito sa user info, ito change natin 3%. Then, ano pang gagamitin mo? OSD or itemize? So, itemize natin gagamitin. So, kung mapapansin natin, kung babalikan yung 2551Q, ayan, automatic na po nakalagay dito. Then, the same lang also. Uniform po, dito yung 2551Q, 1701Q, and then 1701MS. So, hindi na po kayo malilito dito. Ayan, so automatic na po dito. Ayan. O, pansin natin dito, 264,000 cost of sales. Then, wala pa tayo ditong allowable itemized deductions. And then, ito na po yung pinakabago natin dito na bear form 1701 MS. So, dali lang ito kasi andito na siya. Automatic kaagad dito. Malalagay na. Okay? So, ito yung mga libro natin kasama dito. And then, yung dinagdag po natin dito sa new version is yung QAP, yung sa quarterly. So, kung mayroon kayo ditong mga transactions na nagra-rent kayo, automatic papasok na kasi madali na lang natin ipasok doon. And then yung SAWT, ito yung mga summary natin na kung saan naka-receive po tayo ng 2307 galing po sa ating mga customers. At ito po, kailangan natin isa-submit quarterly and then kailangan po din natin ng annual through AAFS. Okay? So, tingnan mo nga sa dashboard. Mapapansin mo, halimbawa, kung gusto mo lang tingnan yung specific na month sa May, wala tayong lumalabas dyan. Pero kung specific, halimbawa kung June, meron na siyang lalabas dito. So, automatic na yan. So, kung mayroon ka pang mga stores, so pwede mo lang ilagay dito ano yung mga stores dito. So, para at least. And then, ito yung mga, para madali natin puntahan. Ayan. I-click mo lang siya, automatic, pupunta na siya dito. Okay, so hindi lang yan po, mayroon tayong Tax Guru Hub. Ito po ay separate na software kung saan po, ito naman po ay gagamitin natin para ma-monitor yung mga taxes compliance natin. Halimbawa, kung mayroon po kayong binabayaran, no, expanded withholding tax, halimbawa sa renta. So yung gagawin nyo lang po dito is i-click nyo para at least kung file na ba, submitted. So kung submitted na siya, skip nyo lang and then kailangan nyo i-mark. Para at least ma-monitor natin dito kung ano yung status ng mga compliance checklist natin. So once na may submit natin, halimbawa ito, submitted. And then kailangan natin dito ng proof. So submitted natin, example lang dito, no?
Example lang dito ng masubmit natin. Okay, so halimbawa ito, submitted. Okay. So, antayin lang natin dito. Ayan, submitted na. So, kung titingnan natin, ito sa BR form. Ayan, 16016. Andyan na. So, automatic, nakalagay na po dito sa atin. And then, kung magkakaroon po tayo dito ng quarterly, lalo na ngayong June, no? July 31. So, kailangan na po natin magpasa ng quarterly para sa quarterly alpha list of payees. So, ito na po yung gagamitin natin. So, i-select nyo lang dito. And then, ilagay nyo lang yung information dito. Then, anong quarter. Then, select nyo yung next add. So, every month. So, halimbawa sa April, May, then June. Po natin. April, May, June. So, after nyo po mailagay dito, verify nyo lang. And then, submit nyo na sa Bayor. So, madali na lang siya. So, pag-submit sa Bayor, kung na-verify na po natin. So, kung na-verify, confirm. So, no entries generate. So, kailangan na po natin ng entries. So, pwede lang natin dito mag-entries. Okay? So, yun lang. Padali po natin yung sa tax